Hala, nakalimutan mo mag-file? Paano na ngayon ang gagawin kapag may nakalimutan kang i-file? And, meron nga ba tong penalty? Magkano naman ang magiging penalty? Pero bago yan, ito po muna si Mami Quiz. Ang mga contents ko dito ay tungkol sa BIR ng mga online sellers at paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange app. Kung gusto nyo po ng mga gantong contents, i-follow nyo lang po. Paano nga ba ang gagawin natin kapag meron tayong nakalimutan i-file? So, consider na to as late filing kasi lagpas na siya sa deadline. Ang deadline ng ating second quarter ay noong August 15. So, kung hindi ka nakapag-file noon, considered as late filing na yung gagawin natin ngayon. Pero, ang tanong muna, kasama ka nga ba sa kailangang mag-file? So, kung registered ka last year at registered hanggang June ngayong taon na to, tingnan mo yung registration or registered date mo sa COR mo. Kung kailan siya nakalagay. Kung June yan hanggang June 30, 2025, ay kasama po kayo sa magfa-file ngayong August or nung nakaraang August 15. Pero kung registered ka ng July and August 2025 ay hindi pa po kayo kasama sa kailangang mag-file noong second quarter filing. Dahil lang nilalagay natin po doon na sales ay April to June na naging income natin ng second quarter. Hindi pa kasama yung July, August. Dahil ang July, August ay sa third quarter pa. Ang third quarter natin ay July to September naman siya. So, ang filing nun ay sa October pa. So, yan, malinaw sa inyo, Momomshis. Again, yung mga registered po last year at hanggang ngayong June 2025 ay kasama sa dapat nag-file noong August 15 deadline. And kung registered naman kayo ng July hanggang August ngayong 2025, ay hindi po kayo kasama sa kailangan mag-file ng second quarter dahil ang filing nyo or ang initial filing nyo ng inyong income tax and percentage tax ay sa October pa. So, ayan, nalaman mo na late filing ka na talaga. Ano ang gagawin? So, mag-file po tayo using EBIR form. So, i-download mo yan sa iyong computer and doon ka mag-file ng iyong nakaligtaang i-file. And pagkatapos mong i-file doon, na-submit mo na siya at naka-receive ka na ng confirmation email or yung tax return receipt confirmation, i-print mo na yung form or yung ating tax return. Example, yung 1701Q to 551Q. I-print mo yan and then dalhin mo doon sa iyong RDO. Kasama nga pala ng confirmation email. Dadalhin siya sa RDO. Bakit kailangan pandalhin doon? Kasi i-assess nila yan, titignan nila kung magkano or kung gaano kalaki yung babayaran mong penalty. Kung wala kang tax due, zero tax due, no tax payable, so karaniwan is 1K. 1K compromise penalty. Minimum lang po yun, minimum. And titignan din natin kung magkano yung sales mo. Mas lumalaki kasi yung compromise penalty kapag meron kang sales at kung gaano kalaki yung naging sales mo kahit walang tax payable or tax due. And paano naman kung merong tax due, tax payable? Doon na papasok yung tatlong penalty. Bukod doon sa compromise, ay meron ng surcharge and interest. So, yung surcharge natin is 25%, interest is 12%, and compromise penalty conforme ulit kung saang bracket ka kasama doon sa compromise table. So, yun mga momshies, kahit alam nyong mag-compute, ang kailangan pa rin maglagay ng final computation is yung officer doon sa inyong RDO or sa BIR. So, pagka na-computan na kayo, tatatakan kayo ng ganito, nakalagay late filing and may pirma ng officer kasama yung computation kung magkano yung babayaran mong penalty. So usually, pagkatapos mo magpa-assess sa kanila, i-amend mo siya doon sa EBIR form and then saka mo siya babayaran sa online. Pwede din siya sa online bayaran, pwede din naman direct sa bangko. Pero syempre, para mas madali, sa online mo na lang po bayaran. Yan yung hassle kapag may late filing kasi kailangan mo pang pumunta sa BIR and wala po silang online
computation para sa mga penalties as of now. So, yun lang mga momshies. Kung meron kayong question, suggestion, and correction, i-comment nyo lang po dyan. Again, ito si Mami Chris. Huwag nyo nga palang kalimutan, pwede po kayong mag-book sa amin ng one-on-one consultation or meron din tayong mga paid tutorials na pwede nyo pong i-avail. So, message lang kayo sa amin.